music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring some things that I find that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You look it into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You look it into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Good afternoon, Destiny Kabuyaw. Good afternoon din po sa lahat ng mga nanonood ngayong araw pong ito. At kung nanonood ka ngayon, pwede mo bang paki-comment dyan na I am excited? Yan. Amen. Thank you po. Kung tayo po ay excited na is, pwede mo ba ulit i-comment sa baba na I am excited ulit? Amen. So, last month po is pinag-aralan po natin is about sa mga mother. Yan, sa mga nanay natin, nanay ng mga tahanan. At marami po tayong natutunan at marami po tayong natuklasan about sa mga mother po natin. At ngayong month na ito is pag-aaralan naman po natin is about po sa mga tatay. Amen. At pwede po bang paki-comment sa baba na Happy Father's Day? Ayan, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng malapit ng maging tatay, at sa lahat ng mga nanay na tumayong tatay na rin po sa kanilang mga anak upang itaguyod ang
ang kinabukasan po ng kanilang mga anak. So, ako po ay excited na mag-share ng Word of God sa araw pong ito. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat binigyan po ako ng isang pribilehiyo na makapag-share ng Word of God po sa inyo. So, bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Yes, Father God in heaven, salamat po Panginoon sa araw na ito na ito po pinagkaloob sa amin. Salamat sa patuloy na pag-iingat, O God, sa pagmamahal na binibigay niyo sa amin. Dalangin namin sa oras na ito na unawaan namin, Panginoon, ng nahiwaga po, Lord, ng inyong mga salita. At dalangin ko, Panginoon, na sa inyo po ang aming mga puso, taniman ninyo, Lord, ng inyong mga salita. At dalangin ko na maunawaan namin, Panginoon, bawat sasabihin ninyo sa mga oras na ito. Kayo, Lord, ang manguna, kayo siyang may taas sa kalagitnaan namin. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gawain na ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong pabuti. Pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, Amen. So, tulad po ng sabi ko kanina, is pag-aaralan po natin ngayon is about po sa ating mga ama, yan, sa haligi ng ating mga tahanan. So, ang ating pong topic sa araw na ito is yan, God the Father, amen. The constant Father, amen. God the Father, ayun po yung tinutukoy natin. Yung the constant Father, ibig sabihin yung Ama natin sa langit. So, ayun po. Meron po akong question dito. Sabi daw, ano po yung unang pumapasok sa isip natin kapag sinabing constant Father? Amen? So, bibigyan ko po kayo ng 5 minuto. 5 segundo po. Paki-comment po sa baba kung ano po yung unang naisip natin kapag sinabing the constant Father. Okay? Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-comment at nag-participate po. At so, pag sinabing constant Father daw, ito daw is, sabi daw, hindi daw nagbabago. Okay? Hindi nagbabago na ang ating Ama sa langit ay hindi nagbabago. Ano man yung katangian niya dati. Okay? Ganun pa rin yung katangian niya hanggang ngayon. Kung ano yung puso niya dati para sa atin, hanggang ngayon, ayun pa rin yung puso niya para sa atin. So, isa pang question, ano daw yung pagkakakilala natin sa Diyos Ama? So, bibigyan ko po ulit kayo ng 3 segundo na lang at pwede paki-comment po sa baba. Amen. So, salamat po. Maraming salamat. So, kapag ano daw po yung pagkakakilala natin kay Father God? So, nung Old Testament po, ang pagkakilala nila kay Father God is isang mahigpit na Ama, isang mapagparusa, okay? At yung laging handang magparusa kapag nagkakamali ka. So, ayun yung pagkakakilala nila dati. Until now, maraming mga Kristiyano na ganun yung pagkakilala nila kay Father God. So, ngayong araw pong ito, nawa maibahagi ko ng maayos at may matutunan po tayo kung ano ba yung mga katangian ni Father God. So, meron po ako mga kinuha na mga katangian lang ng Diyos Ama at nawa may matutunan po tayo. Meron po akong 4 na points dito. Unang points po is God never changes. So, hindi daw po nagbabago ang ating Amang nasa langit. So, sabi dito, naranasan mo na ba na magtiwala dahil gusto mo yung ugali niya? Okay? So, alam ko maraming makaka-relate dito. Pero pagkalipas ng ilang taon, magkalipas ng ilang mahabang panahon, nawalan ka na lang ng gana sa kanya dahil nagbago na siya. Okay? Ayun, nagbago yung pag-uugali niya or nagbago yung pakikitungo niya sa iyo. Okay? Pwede kung natatanda mo pa yung pangalan niya, pwede mo bang paki-comment sa baba kung sino yon? Joke lamang po, huwag niyo pong i-comment. So, joke lamang po yon. So, ang ating Diyos po ay hindi siya nagbabago. Okay?
kung sino siya dati, tulad ng sinabi ko kanina, siya pa rin po yung ngayon. Meron nga kanta noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mong di ako iiwan at hindi pababayaan. So, merong kantang yon na kinakanta dati namin. At napakaganda na malaman at maunawaan natin na ang ating Ama na nasa langit hindi siya nagbabago kahit kailanman. Noon, ngayon at kailanman, hindi po siya nagbabago. Sabi nga po dito, para daw po siyang isang salamin. Ito palagi ko pong siyang ginagamit or sineshare. At ngayon, i-share ko po ulit and nagagandahan po ako dun sa example na ito Para daw po siyang salamin, si Father God. Pag tumingin tayo sa salamin, kapag umbiti tayo, ngingiti din siya. Kapag umiyak tayo, iiyak din siya. Kapag malungkot tayo, magiging malungkot din siya. And then pag tumalikod tayo, okay? Tumalikod tayo at humarap ulit, nakaharap pa rin siya. So ano po yung gusto kong ipunto dito, mga kapatid? Minsan sa buhay natin, akala natin na dahil nagbago tayo, nababago na rin yung paningin ng Diyos para sa atin. Okay? Minsan akala natin kapag tumaligod tayo sa pananampalataya or lumayo tayo sa Kanya, tinatalikuran na rin niya tayo. Yung feeling na dahil iniwan mo ko, iiwan na rin kita. So, ganun yung feeling natin. Pero kapag humarap pa rin tayo, pag bumalik tayo sa Kanya, makikita natin na nakaharap pa rin pala siya sa atin. Naghihintay lang siya na bumalik tayo. Okay? So, ano po yung gusto kong ipunto dito, mga kapatid? Kapag mayroong mga time sa buhay natin na hindi tayo, naakala natin na tinalikuran tayo ng Diyos, is nagkakamali tayo. Minsan, madalas, tayo yung tumatalikod sa Kanya. Pero, yung inaakala natin na tinalikuran niya tayo, is mali pala. Kaya po, sabi dito, God never changes. Okay? Sabi nga po sa Malakay 3:6, I am the Lord, and I do not change, and so you. The descendants of Jacob are not yet completely lost. So, yung mga pangako niya dati, tinutupad niya yun. Nung sinabi niya na ililigtas niya tayo, liligtas na tayo. Okay? Nung sinabi niya na pagpapalain niya tayo, pagpapalain niya tayo. So, hindi siya marunong magsinungaling. Okay? Nung sinabi niya dati, is gagawin niya hanggang ngayon. Kaya nga, masasabi natin na ang Diyos natin is tapat. Okay? God is faithful. At ayun po yung second points natin. God is faithful. Okay po? So, meron ka bang kakilala, okay? Ito marami po ulit makaka-relate dito. Meron ka bang kakilala na nangako sa'yo, tapos di naman tinupad? Okay? Marami dyan. Yun nangangako lang na sabihin, bibigyan kita ng flowers, bibigyan kita ng chocolates, pero hindi naman pala, di ba? Hindi naman pala ibinibigay. Merong mga nangangako na ililibre kita, tapos napapako na lang. Hindi nila natutupad yung pinangako nila. And then, meron ka rin bang kakilala na sinasabi na susukitin ko yung mga bituin or yung mga tala? Okay? Masunod ka lamang. So, alam ko sa mga naliligo ng mga lalaki is maraming ganon, no? Maraming yung nangangako sila para mapasagot lang yung babae. So, kaya mga girls, ingat tayo ha. So, ayun, yung mga ganung bagay na parang imposible, di ba? Iburiin mo, abutin mo yung tala, di ba? Parang astronaut ka nun, di ba? kung gagawin mo yon, and napakahirap nun. At imposible na mangyari. Kaya, yun po. And then sabi dito, ang Ama po natin ay sobrang tapat po. Kapag sinabi niya ililigtas tayo, katulad ng sinabi ko kanina, gagawin niya yon dahil siya ay tapat. Sabi po sa Psalms 91:4, GNT version, He will cover you with His wings. You will be safe in His care. His faithfulness
will protect and defend you. So, kaya tayong iprotektahan ng Panginoon, di ba? Sa kanyang mga pakpak, di ba? Sabi daw diyan, poprotektahan niya tayo kahit anong mangyari. Kahit anong sitwasyon ng buhay natin, is poprotektahan niya tayo. So, ganun po yung katapat ng ating Panginoon. At kapag daw ang Diyos ay nangako, gagawin at gagawin niya. So, kanina ko pa po sinasabi yun, kapag ang Diyos po nangako, gagawin niya. Kapag sinabi ng Diyos na pagagalingin ka niya, gagaling ka. Kapag sinabi ng Diyos na yayaman ka. So, matuto tayo magtiwala sa Lord dahil ang Diyos kapag nangako is gagawin niya talaga. And kahit daw po tayo is di faithful, okay? Kahit di po tayo faithful, siya ay nananatiling faithful po sa atin. Siya ay nananatiling tapat sa atin po. Sa lahat ng mga pinangako niya, nagiging tapat po siya. Remember po sa istorya po ni Moises, bigyan ko lang po kayo ng isang kwento, di ba? Yung kay Moises po, yung time na nauuho na yung mga Israelita doon saan ba yun? Sa mainit na lugar, sa disyerto. So, dahil disyerto yon is wala silang mahanap na tubig. And then, nag-usap-usap sila, and then napag-usapan nila na kausapin si Moises at siya, Aaron. So, sinabi nila doon na, bakit nyo pa kami dinala rito? Para papatayin kasama ng mga hayop namin. Dito ay walang pagkain at walang maiinom. So, ayun po, sinabi nila kay Moises at Aaron yon. And then si Moises and Aaron pumunta sa ating ama, and then humingi sila ng instruction na ano ba yung dapat namin gawin. Okay? And then sabi dito, basahin ko lang po. So, sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, dalin mo ang tungkod na nasa harap ng kaba ng tipan at isama ninyo si Aaron, ang buong bayan, so ibig sabihin yung buong Israelita, at buong bayan sa harap ng malaking bato. So doon po sila kukuha ng tubig sa malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. So kinuha nga ni Moises yung tungkod niya sa kaba ng tipan, at ang nangyari po is tinipon nila Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo mga mapanghimagsik. So sinabi pa ni Moises yun, gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? So ganun yung sinabi niya. Siguro dahil sa inis na ni Moises, dahil makukulit ng mga Israelitang ito, is sabi dito, pagkasabi noon, 2 ulit na pinalo ni Moses ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Okay, pinalo ni Moses yung malaking bato sa pamamagitan ng tungkod ng 2 beses at bumukala ang tubig at nakainom ang mga taong bayan at yung kanilang mga hayop. So, ano po yung napansin nyo dito mga kapatid na nangyari po? Okay? Yung mga Israelita po is nagreklamo kala Moises and Aaron, and then sila Aaron and si Moises at si Aaron ay pumunta kay Yahweh, nakipag-usap at humingi ng kung ano ba yung dapat gawin. And then ang instruction ng Lord ay magsalita lamang doon sa bato. Pero ang ginawa po ni Moises is pinalo niya ng 2 beses. So, ang pinupuntos ko po dito mga kapatid, hindi sumunod si Moises doon sa instruction ng Lord. Okay? Hindi siya sumunod. Hindi siya naging tapat. Okay? And then, ang nangyari, kahit sumuway siya, kahit hindi siya sumunod, bumukal pa rin yung tubig. May lumabas pa rin tubig. Okay? So, ibig ko sabihin mga kapatid, kahit tayo is hindi naging faithful, hindi tayo nakakasunod sa pinag-uutos ng Lord. Ang Lord is faithful pa rin para sa atin. Kung ano yung hinihingi natin, yung pangangailangan natin, ibinibigay niya pa rin yung mga kapatid. So, napakaganda no na kahit yung time na yon is hindi sumunod si Moises, naging faithful pa rin po yung Panginoon sa mga tao kasi promise ng Lord, di ba hindi sila pagkukulangin, di ba? Kaya nga pinapakain palagi sila and pinaiinom. So hindi nagugutom ang mga Israelita.
So, bakit ginagawa ng Panginoon Diyos yung mga bagay na yun? Bakit siya naging tapat sa kanilang mga pangako? Dahil mahal niya tayo. Okay? Pwede ba paki-comment dyan sa baba is God is love. Okay? Ayun po yung next key point natin. God is love. Paki-comment po dyan. Amen. God is love. So, eto, meron na naman po ako ditong bago. Sabi daw dito, marami na bang nagsabi sa iyo na mahal ka niya, pero hanggang salita lang at walang kalakip na gawa. Diba? Yung timong pinapaasa ka lang na sinasabi na mahal ka niya, pero sa bandang uli, hindi naman pala. Okay? Hindi mo maramdaman, kulang sa gawa, hanggang salita lang siya. So, si Father God po, di niya lang sinasabi, kundi ginagawa pa niya. Okay? Example po na, ano ba yung mga patunay na mahal tayo ng Panginoon? Okay? Sabi po sa John 3:16, so ayan po, alam po natin yan. For God so loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. So, kung titignan po natin maigi ito, pag binasa lang natin siya, parang walang masyadong impact, di ba? Pero kapag ninamnam natin yung sitwasyon doon, kung ano ba yung nararamdaman ng ama, okay? Para ialay yung kanyang anak. So napakatindi po mga kapatid. Tawag dito, ilang pagmamahal, okay? Gaano kalaking pagmamahal ang kakailanganin natin para ibigay natin yung bugtong nating anak upang maligtas sa sangkatauhan. Okay? Gaano kabigat yon? Gaano kabigat na pagmamahal ang kailangan natin para gawin natin yung nagawa para God. Okay? So, although hindi naman natin magagawa yon dahil siya lang yung makakagawa nun. So, ang pinupuntos ko po dito mga kapatid, ganun yung katindi yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ganun katindi yung pagmamahal niya para sa atin. Kaya, wag tayong maniniwala sa sabi-sabi ng ibang tao na hindi tayo mahal ng Panginoon. Mali po yung mga kapatid. Mahal na mahal po tayo ng amang natin nasa langit. Okay? And then, and last, malapit na po tayo matapos. Ito po, number 4, our Heavenly Father is an example for our earthly fathers to emulate. So, bilang mga ama, mga kapatid, sa ating pamilya, kung merong mang dapat tayong tularan, yun ay ang ating ama na sa langit. Hindi sino man na tao na dapat natin tularan. Kung ano yung ugali ng ama natin sa langit, dapat tularan po natin. So, di man natin mapapantayan yung pagiging ama niya para sa lahat, pero at least makuha po natin yung ilan sa mga katangian niya bilang ama. So, aralin po natin, kilalanin po natin ang ama natin na sa langit, and then isabuhay po natin kung ano yung mga katangian niya. Maging faithful, mapagmahal siya, at palagi siya nandyan sa ating tabi na hindi nangiiwan. So, mabuti po, mabait, at mapagmahal ang ating ama. So, kaya po Constant Father, yung naging title natin dahil siya yung Diyos na hindi nagbabago. Okay po? So, sa kanyang mga pangako ay naging tapat siya kahit sa pagmamahal niya para sa atin ay di siya nagkulang. So, never siya nagkulang sa pagmamahal sa atin. Sa lahat ng mga pangako niya is tinupad niya po talaga. So, kung mababasahin niyo po yung Bible, makikita niyo naman po yan sa lahat ng mga pinangako niya sa atin. Mula pa nung sinaunang panahon hanggang ngayon is naging tapat siya para sa atin. So, kaya palagi po natin tatandaan mga kapatid na ang ating ama na nasa langit ay hindi po nagbabago kailanman. Okay po? Kaya po, naging title natin is, ayan po, The Constant Father, na hindi nagbabagong ama. Okay po? So maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Yes, Father God in heaven. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Sana tapos maraming pag-aaral ng salita. Salamat po, Lord, sa pala ng Espiritu upang naggabay namin sa mga oras na ito. Salamat, Lord, sa pagkaunawa namin na kung sino po kayong ama para sa atin.
nawa, Lord, yung mga natutunan namin ay may apply namin, Panginoon, especially sa mga ama na nakikinig sa mga oras nito. Kailangan po namin, Lord, na yung mga katangian ninyo is magamit namin, makuha namin, O God, bilang mga haligi ng mga tahanan, O God. Salamat po, Panginoon, sa lahat po, Lord, ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood. I pray, Lord, na pagpalain niyo po sila at ibigay niyo, Lord, kung ano man po yung desire, Lord, ng mga puso nila. Salamat po, Panginoon, sa inyong papuri, ang kalwalatian, ang papuri, Lord, na sa iyo lamang po, Panginoon. Salamat po sa buong ayong panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.